Nasawi ang 27 anyos na lalaki matapos aksidenteng madikit sa balat nito ang isang live electric wire. Kinilala ang biktima na si Vicente de Guzman, residente ng barangay San Isidro sa bayan ng Binmale. Si de Guzman ay isang welder at nangyari ang insidente sa kanyang pinagtatrabahuan na sidecar and garong shop sa barangay Tandok sa syudad ng San Carlos. Ayon kay Police Lieutenant McKinley Mendoza, ang Public Information Officer ng San Carlos City Police Station, sa kanilang investigasyon, nakahiga ang biktima sa ilalim ng garong habang nagkukumpuni sa ipinapaayos ng kanyang customer. Aksidenteng madikit sa kanya ang live wire, dahilan para siya ay biglang makuryente. Maayos naman umano ang welding shop at wala ring ibang nadamay. Dinala naman sa ospital ang biktima, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Dagdag pa niya na ngayong araw din ay pagkakasunduan na ng pamilya ng biktima at ng may-ari ng welding shop sa kung anong mga aksyon ang kanilang gagawin patungkol sa insidente. Nagpaalala rin si Police Lieutenant Mendoza sa mga iba pa na may trabahong katulad na ng biktima na maging alerto sa paligid dahil nakamamatay ang mga insidenteng maaaring mangyari sa kanilang pinagtatrabahuan. Ito naman umano ang unang insidente ngayong taon na may nasawi dahil sa nakuryente. Matatandaan na may nasawi ring bata noong nakaraang taon dahil rin sa nahawakang live wire habang umaakyat sa puno. Mga bandang alas 8 po ng gabi, nireport po sa atin ng ating concerned citizen na si Janica Crisel Cabansag, Dakasin, na meron nga daw po tayong biktima na nakuryente. Ito nga pong si Vicente de Guzman sa bandang barangay Tandok ng city po natin, kung saan napag-alaman na siya po habang nagtatrabaho sa weldingan po nila na ang shop po is Jeric Sidecar and Garong Shop. Habang nagwe-welding po siya, aksidente po na nakuryente niya yung sarili niya, na kung saan po agad naman po siyang narespondihan. Dinala po sa infirmary hospital ng Barangay Pagal, ngunit sa hindi po magandang inaasahan, siya po ay na-declare po ng doctor physician na dead on arrival po. Actually po, base po sa investigasyon, maayos naman po yung shop. Talagang nagkaroon lang po ng aksidente. Kaya naman po, yun nga po, nagbunsod po ng pagkamatay ng ating nagngangalang Vicente de Guzman. Siya po, nakahiga po siya sa ilalim po ng garong. Habang nagwe-welding po siya, dun nga po, aksidente na nadikit sa kanya na nagbunsod po ng kanyang kamatayan. Ganun na lang po yung nangyari sa kanya. Aksidente po na nadikit sa kanyang balat po. So far po, base po sa investigasyon, wala naman daw pong ibang nadamay. Sa ganito po, wala naman po. Wala po tayong coordination sa Senpelco. Another information po, mamaya mga bandang alas 3 ng hapon, ang may-ari po ng shop at ang pamilya nitong ating namatayan ay magkakaroon po ng pagkakasundo kung ano po yung possible na pwede nilang maitulong sa kahit anong pwedeng gastusin na pwede nilang ibigay, nang sa ganun po kahit papaano po mapalubag po yung loob po ng ating namatayan na pamilya. Sa ganito po, hindi naman po siya related sa crime. Pinapaalala ko lang po sa lahat ng mamamayan ng San Carlos City, lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho na katulad nito na medyo delikado po, fatal po ito pag nakuryente tayo. Sana po magkaroon na lang po tayo ng extra ingat sa mga sarili natin, nang sa ganun po hindi na po maulit ang ganitong insidente. Sa may-ari po ng welding shop, sana po kung kayo po ay ang may-ari, pareho naman po tayong nakinabang po kayo, nakinabang din yung namatayan dahil nagkakaroon nga po sila ng trabaho. Sana po ibigay po natin ang pinaka mahusay na tulong na pwede nating ibigay, nang sa ganun po kahit papano maibsan po yung sakit na nararamdaman ng kanilang pamilya. Padalang po sa taon po na to, siya pa lang po yung una. Last year, meron din pong nakuryente. Meron pong isang bata na umakyat sa puno na aksidente po niyang nahawakan naman yung live wire. Sa ngayon po, isa pa lang naman po. Madalang naman po yung ganitong pangyayari.
Para sa programang Bombo Hanay Udugto, Patrol numero 3, Bombo ni Risa Ventura nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!